Ilang araw na lang simula ngayon na magsisimula na nga ang tune-up game ng Gilas Pilipinas kontra sa kupunan ng Poland at ng Turkey. Masusubukan ang lineup ni Coach Timko kung uubra nga ba sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. At Kai Sotto nakahanda na, gagamiting main center ng Gilas para sa nalalapit na tune-up game sa Turkey at sa Poland. And bago natin yung pag-usapan mga kaibigan, palike and subscribe po muna and pahit ng notification bell. Maraming salamat mga kaibigan, dumadaan ngayon sa matinding practice at pag-ensayo ang ating pambato na si Kai Sotto. Si Kai Sotto po kasi nakikita sa susi ng Gilas Pilipinas para sa magiging tagumpay nila dito sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Once kasi na makita natin ang magandang improvement kay Kai Sotto, ay madali nang makakompensa at depensa ang Gilas Pilipinas. Kinakailangan natin talunin ito sa FIBA OQT ang kupunan ng Latvia at ng Georgia para magkaroon tayo ng siguradong spot sa Olympics. Pero bago yun ay dadaan muna ang Gilas Pilipinas sa matinding tune-up game, which is dito ang magiging basihan kung uubra nga ba't makakapalag ang Gilas Pilipinas sa Latvia at sa Georgia. As of now, nakita nyo naman ay finalize na nga po ang Gilas Final 12, no? At anumang oras, no, anumang araw simula ngayon ay magsisimula na nga po ang training at practice ng Gilas Pilipinas. Pero kahit wala pang practice ang Gilas Pilipinas ay tuloy-tuloy ang ensayo na ginagawa ni Kai Sotto. Dahil nga kung titignan po ninyo, magdedepende pa rin tayo dito kung sinong point guard ang makakatandem ni Kai Sotto. Unlike sa Japan B-League, nakita nyo Yuki and Kai Sotto yung tandem. Maninibago dito si Kai Sotto kung ibang sistema, no, or ibang point guard ang kanyang makakasama. Marami din nagsasabi malalakas naman at magagaling, no, ang point guard ng Gilas Pilipinas, pero kinakailangan nila ng mahaba or babad na training at practice para makuha ang chemistry at momentum na magkakasama sa loob. Alam naman natin yung mga young Gilas player natin ay maaasahan yung mga naglalaro sa Japan B-League, pero nakakalungkot dahil hindi nga po napasama sa lineup. Eto nga pong si Renza Bando at si AJ Edo, which is alam naman natin maganda yung pinakita so far dito sa mga naging laban ng Gilas Pilipinas, especially itong si Renza Bando, no, ay nasop na alam naman natin yung plan A, plan B hanggang plan C ni Coach Timko ay magiging effective yan kay Kai Sotto. Tulad ng aking sinasabi, hindi pwedeng gawin ni Coach Timko ang sistemang ginagawa niya dito sa Barangay Ginebra sa Gilas Pilipinas. Iba po kasi ang sitwasyon ng Gilas Pilipinas ngayon. Ang big man natin hindi pwedeng pagsabihin sa starting lineup, no, or sa first half ng game. Tulad na lang aking sinasabi, mas maganda na maibabat muna at mabigyan, no, ng mahabang playing time si Kai Sotto sa first half ng game, no, at makapagpahinga pagdating ng third quarter at ibabad muli sa fourth quarter. So yung sistema kasi ni Coach Timko, madalas pinagsasabay niya ang dalawang big man, si Japet, no, at itong si Sistan sa Barangay Ginebra, which is hindi naman naging effective. At dahil nga po maraming available at magagaling ang mga Gilas player natin, ibang sistema dito ang gagawin po ni Coach Timko. Well mga kaibigan, dahil pa natin kaganapan, so dyan lamang po kayo, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe.